Balita, trending, tugtugan, trabaho, gadgets, pati ang trip mo. Lahat nagbabago. Pero ang sayang kinagisnan, hindi nag-iiba yan. Dumadami man ang paraan ng pag-e-enjoy, lagi nyo kaming maaasahan. Secure ang bawat cash in at withdrawal, kaya safe ang perang pinagpapaguran. Mas swabe ang access, kaya hindi ka mabibitin sa good vibes. Mula noon hanggang ngayon, magkasalo tayo sa bawat panalo. Kaya nagpapalit-palit man ang uso, isa lang ang sigurado, tuloy-tuloy ang saya kasama ang Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Ito po yung sinabi sa Senate hearing. Sabi ni Sir Jinggoy, Sir Diskaya, sa dami mong binanggit, Senator, meron ba? Sir Diskaya, sa dami ng binanggit mo, Senador ba meron? Mas mukha siyang Jinggoy eh. Oo. Mr. Your Honor, wala po. Wala naman pala eh. Safe ka na. Ha? Safe ka na daw. Hoy, hindi ako si Jinggoy. Ay, hindi pala ikaw, mali. Sorry, akala. Oy! Safe ka na! Ako pala yung safe. Hi, Bangga! Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. At ito na ang 20% chikahan. 80% ang dugsyohan. Ito ang Baklita sa Woo sa podcast Season 3 na. Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Ngayong araw na ito, Ay, nilikha ako ng ay Diyos. si Little Red Riding Hood. White. Red yun. O white. O, pitik-pitikin ko, pupula yan. Ano yun? May bombero. Oo. Diba na nakakaloka ngayong araw na ito? Ngayong araw na ito, Kaya tayo ay nag-check sila kung gumagana ba ang fire alarm sa dito building. sa opisina. At kaya din tayo naka-hoodie. Oo. Para sakali pong may mapikon po sa aming pag-uusapan, Yes. hindi po kaagad kami ma-identify. Correct. At gusto ko lang pong manawagan sa lahat po ng hinuhulugan po namin ni Kapitana Sisa. Oo. Kung sakali man po na mawala kami bigla, alam nyo na kung sino. Charing lang. Kapag Hindi. natapos po ang episode 7 na ito at hindi na po nadugtungan. Oo. Alam nyo na. Alam nyo na po, diba? Wala tayong magagawa, alam nyo na. Ba't adan, ba't adan. Ganon. Hindi. Uy, topic natin yan last Wednesday. Yan, sa episode 6 yun. Charo. Diba na nakakaloka? But anyways, ngayong araw na ito ay medyo, alam mo yun? Teka lang muna, tatanungin muna kita. Oo. Kung hindi ka naging DJ, ano kaya ang trabaho mo ngayon? Dancer sa club. Wow! Yun lang pinakamadali. Hindi, gusto ko makita kung paano ka maging dancer sa club. Siyempre, kailangan, hindi ka natatayo. Ayan, pak, one. Pak, pak. Terererereret. Teret. Ganyan pala maglandi bakit? ang ship. Oo, syempre, diba? Alis alam mo na sa mga Oo. ganong aspeto. Ay, ikaw? Kung hindi ako naging dancer, O kung hindi ano? ako naging dancer, kung hindi ako naging DJ, siguro nandun pa rin ako sa BPO. Baka ngayon, OM English-Ingilisan na ako. ka pa din. Hindi naman lagi nag-i-English kapag OM ka, hindi naman Talaga lagi. ba? Oo. As in? Oo, back office ka lang, ganyan. Oh. O kaya malamang ano ako ngayon, negosyante. Ay, wow. O marami kasi akong gustong i-achieve. Oo. Gusto ko siguro mag-focus din ako sa photography. Oo. Habang, ano ba talaga? Yung Oo. file yung file Pero yung alarm. yung pagiging, yung OM, nahulog. Operations Manager. Oo, ng BPO. Ang taray nun. Kasi nung umalis ako, Di ang taas na ng sahod mo nun sana. mataas naman talaga ang sahod. Talaga? Oo. Nung umalis ka, as ano ka doon? Nung time na umalis ako, TL na ako noon. Oh. Oo. Pero syempre, kailangan mo pa rin kailangan mong hindi naman sabi nila greener pasture daw ang nilipatan ko. Kung Oo. akala nyo lang malaki ang sahod, hindi. Talagang Hindi rin. lang. Saktuhan lang. Oo.
Wow, parang hindi mo naman alam na hindi na talaga mataas ang sahod ng DJ. Hindi, ang ibig kong sabihin, kala ko you are referring dun sa BPO. Kasi may mga nagsasabi na kaya daw ako lumipat. Oo. Dahil sabi nila greener pasture. Oo. For retirement. Mm. And speaking of retirement, Oo. di ba? Wala kasi tayong retirement. Ikaw ba may retirement plan ka? Meron naman. May mga Oo. insurances tayong kinuha para sigurado naman ang Ano ating mga pina-insure mo? Life insurance, investment, yes. So kung sakali mawala ka pala sa episode na ito, Oo, at least masaya ang Insured pamilya ka na. ko. Oo. Oo. As in, wala akong wino-worry. Wala man akong enough savings sa bangko. Oo. Yung physical money. Oo. But at least meron silang makukuha. Lalo yung mga bagets. At saka hindi nila problemahin ng pampalibing sa'yo, no? Oo, hindi. Tsaka meron na rin kasi naka-ready yun. Hindi nila ibabalot sa banig. Lahat yun nakaatado na. Kumaga, eto yung Taray. certificate nito. Kapag namatay ako, dito ako ibuburol, dito ako dadalhin. Ito yun. Atado. Yes. Lakas mga DPWH. Hindi, totoo naman. Dapat pinagpaplanuhan Ang yan. lakas mga DE. Diba? Na nakakaloka. Parang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero hindi naman sila magpaplano ng kanilang future. Hindi. Isang malaking tanong natin ngayon, dahil may mga artista na ginagawang retirement plan daw di umano ang pagpupulitika. Oo. Tama ba na gawing retirement plan Ang politika? Oo, pagpupulitika. Oo. Isa-isahin natin ngayon. Correct. Sino-sino nga ba ang mga artistang na-involve sa politika at Tapos, na-involve din sa mga iba't ibang kaso na kanilang kinaharapan? Oo. Diba? Kontrobersiya. Yes, 'di ba? Na nakakaloka. Ito mari mga kasong natin, babanggitin natin. May mga ilan na allegation lang. Yes, meron May namang mga ilan. iba talaga na alam mo yun, on public documents na. Yes. At napapanood na rin natin sa television. Wag na tayong lumayo pa. Sino? Unahin na natin ang former mayor na si Herbert Bautista ng Quezon City. Oh. 'Di ba? Kasi Kwentuhan mo nga ako. 'di ba? Matagal ng panahon na talaga. Kumbaga parang 33 years na in politics kasi nagsimula siya bilang konsehal, hanggang sa nag-vice mayor, hanggang sa naging mayor siya ng QC noong 2019. Ay, pero maputol lang kita. Oh. Mula nung pumutok yung mga issue niya, Oh. na hindi ko pa nababanggit, Oo. parang naging mahina na ang chismis tungkol sa kanila ni Rufa Gutierrez na sila talaga. Umiwas na, ganun. Hindi ko alam kung Iniwasan na. Kasi Hindi 'di ko ba? alam. Kasi boto si Tita Annabel sa kanya, di ba? Kaya lang kasi 'di ba itong January lang, Mare. 'Di ba? Hinatulan siya ng Sandigang Bayan. Teka, ilang terms ba siya sa Quezon City? 3 terms siya as mayor. Ilang years 9 yun? years yun. Oh Kasi my God, 3 ang years tagal per yun. term pag mayor. So nag 9 years siya. Tapos ito lang, January 2025 na talagang gumimbal sa atin. Yung alin? Yung talagang nahatulan siya ng Sandigang Bayan na guilty Oh. sa graft case na isinampalaban sa kanya kasama ng kanyang city engineer ng Quezon Oh City. my God, dahil na naman sa engineer, Diba? City Oh. engineer. Pero ang alam ko sa kasalukuyan hanggang ngayon ay nilalaban pa rin ng mga abogado nitong si ex-Mayor Herbert Bautista na mapawalang sala siya. Teka lang muna, graft and corruption ba? Oo. Magkano ang pinag-uusapan natin dito na di umano'y ninakaw? Kasi parang Hinatulan na siya? hinatulan siya ng guilty ng Sandigang Bayan. Magkano pero daw ang inaapila. ninakaw? Kumbaga, parang 32.1 million Uy, ang na laki may nun, kaugnayan sa IT projects. Oh. 'Di ba? Na kung Uy, saan ang laki nun Oo, kasi nga naman, ito yung nilalaban naman din ni Mayor Herbert before. So, Lahat naman yan na i-distribute naman sa mga estudyante Kumbaga na ibigay naman. Kumbaga yung nilalaban lang nila dito is parang overpriced? siguro, hindi natin alam. Hindi kasi kung na siya, kung convicted na siya, bilang ganyan, may pinagbabasihan. Pero inaapila pa din ang kanyang mga abogado up to Karapatan now. naman niya yun Yes. na iapila, di ba? Diba? Kaso nga, hindi natin alam kung ano ba to, mapapawalang sala ba siya? Correct. Oo, diba? Or makakatulad din ba siya sa ibang mga artista na naging Oo. politika na nakulong? Kakanta din ng Pearly shell from the ocean. Correct. Not in Sandigan. Oh, hindi. Not in Batasan. Sa Senado, nagkalat ang diba? politiko. Sa plenaryo. Yes. Pero yun na nga, as of now, inilalaban pa din na mapawalang bisa. Pero as of now, yun nga, as in,
napanood naman ng buong bayan ito last Yes. January lamang na napaluha nga mismo si Mayor Herbert Bautista sa naging hatol sa kanya ng guilty para sa kasong graft. Oo, kasi naalala ko, Mare, iniwasan natin nun na tanungin ang mga question na ito dun sa anak niya na si Harvey Bautista. Kasi nga, during the time na na-interview natin sila, dahil dun sa movie nila na nagpo-promote For yung Bad sa Boys and Me. Oo. yung online project iniwasan nila. natin na matanong Yes. bilang sensitive ito, syempre. True. 'Di ba gusto lang naman ng bata na mag-promote ng kanyang movie, bakit Correct. naman natin tatanungin pa yung Uuriratin pa yung Oo. kanyang, alam mo yung lalo na nangyari sa tatay pinag-uusapan niya. natin dito ay katiwalian. Correct. 'Di ba? O eto pa, Mare, artista din ito. Next, sino Kilala yan? mo si Daniel Fernando. Yung ano Alam ko yan? nagpasipasexy Lead star din ng to, ano diba? yan? Scorpion Knights. Oo, alam ko nagpasipasexy din ito si Daniel Fernando. Oo, di ba? Tapos Oo. parang mga pelikula nila na macho dancers. Kasama niya dyan si Alan Paule. Yes. Di ba? So ito nga si Daniel Fernando, Mare, Yummy. ay governor ng Bulacan. Oo. And lately, naging maingay ang Bulacan dahil nga sa kaliwat ka ng Ghost Project na natagpuan dyan sa Bulacan. Ang nakakaloka dito, Marce, eto nga si Daniel Fernando, di umano, sabi ng mga netizen, Oo. pinagdududahan. Dahil? Kasi nga, Mare, may aligasyon na dati ng corruption. Graft, 500 million project daw ng Oo. dredging sa Oo. Bulacan. Oo. May mga ganyan ang pinag-uusapan dati. Pero nag-prosper kaya yun? Hindi naman siya nakasuhan. Oo. Allegation lang. Allegations. Pero this time kasi, Mare, sa mismong probinsya kung saan siya nakaupo bilang governor. Saan nga to ulit? Bulacan? no? Bulacan. Sa buong Bulacan. Oo. Kaliwat kanan yung mga ghost project. Ang tanong ng mga netizen, Oo. wala ka kayang nalalaman dyan? Totoo kayang wala kang nalalaman dyan? Bakit kinanta siya ng contractor? Hindi siya kinanta ng contractor. Oo. Sa katunayan, nung bumisita ang Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan, Mare, Oo. nakita natin na nasa likod si Daniel Fernando. Oo. May eyesight song din siya. Ah. Ganon-ganon din siya, Marce. Aha. Tapos, Gusto ko yung kumakanta. bumaha na dito. Para Sa katunayan, parang shoota kayo, ba't baka may presidente? Bahamas in pajamas, mga Mga ano matigera kayo? Mga shutaichi! Oo. Andito ang presidente! Bakit? But anyway, yun na Oh. nga, Mare, kasama siya sa naglibot dati, kasama ang Pangulong Bongbong Bongbong. Marcos. Dahil nga dun sa mga di umano'y flood control project na nag-umpisa during the SONA. Oh. Di ba nga sa harap ng mga kongresista, sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Correct, Di di ba? ba? Pero ang nakakaloka dito, nagpa-interview siya sa Bilyonaryo Channel. Oo. Ang nakakaloka dito, Mare, ang chika ng mga netizen, akala ko humble tong si Daniel Fernando. Oo. Di ba yung pinakita ko sa yung picture na nakapolo siya ng isang mamahaling brand Oo. na nagkakahalaga ng 100,000 ang isa? Oh, okay. Ngayon, may mga kumakalat ng balita na wala kayang kinalaman nitong si Daniel Fernando sa sa flood control project. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, may mga nanakaw na May mga nanakaw ng mga pera. Oo. Ang mga DE ng Oo. ng DPWH. Correct. Sa kanyang lalawigan. Mm. Tapos, Mare, nung nagpa-interview siya, yung damit niya alam mo yun, nagsusumigaw ang brand. Oh, Diba? Di ba sa hindi mga man lang kasi sana plain lang sana na man lang, polo. nagbarong na lang siya. Oo. Sabi ng mga ng mga netizen, lalo ng ibang nakakakita at nakakakilala ng brand na yon, Oo. artista nga kasi. Oo. Kaya kailangan niya mag-flaunt. Correct. May mga ganong Magbihis, kita. Oo, ganyan, magbihis. maging presentable. Sanay sa pagiging presentable. Oo. Pero kasi, Mare, ang pinag-uusapan dito, yung sana kababaang loob ng isang politiko. Kumbaga. Oh. Kasi di ba, nanakawan na nga yung mga natin. Correct. Di lalo siyang pinag-isipan tuloy na, oo nga papa-interview lang. Kumaga, bakit kailangan i-flaunt mo pa? Yes. Yung pagsigawan mo yung brand na suot mo pa na pwede ka Oo. naman magbarong na lang sana. Just like other government officials. Yes. Diba? Well, actually, may point. Naging ano pa yan, naging maingay pa yung pangalan ni Daniel Fernando dun sa interview na yon recently kasi, di ba flood control pinag-uusapan? May mga ghost project. Maraming nanakaw, bilyon ang pinag-uusapan dito. Pero, Ma'am Shi, meron pa siyang gustong mangyari. Aneka. Meron siyang gustong ipagawa doon sa probinsya na iminumungkahin niya sa Pangulo na sana'y mapagbigyan.
mega dike. Ah? Eh di another na naman. So another Ngayon, pondo? Another pondo. Mega dike sa Bulacan? Oo, yun daw diba, yung... ang una pa lang na nagawa ng mega dike is Pampanga, tama? Yan ang... Diba? Naglagay doon, diba? Pero yun nga, yun yung ano niya, yun yung iniisip niya na pwedeng maging dahilan upang nang sa ganun ay mag-subside yung baha na inaabot ng ilang buwan dyan sa may sa may Bulacan. So yun yung yun yung maingay kay Daniel Fernando. Eh so far, may mga Feel ko hindi na maaprobahan yan kasi lalo pa ngayon magkakahigpitan sa budget ng project. Ilan sila dun mare na 'di ba na pinaparatangang magnanakaw. Diba? Yung DA pa lang nila magkano na, 'di ba? Meron pang akusasyon na yung isa sa mga city engineer nila na nagpapatalo ng 100 milyon kada gabi. Ayan, sa isang casino. Ang taray, 100 million, ganun-ganun lang nila ipatalo sa sugal. Ikaw gagawin mo sa 100 million. Ibibili ko na ng mga properties. Para naka-allocate na sa mga pamapamangkin. Tsaka auntie, kapag may 100 million ka, parang mag-share ka na ng blessings nun eh. Tapos magpapahinga na ako. That's it. Kaya nang umikot ang mundo ko nun sa simpleng pamamaraan. Simpleng buhay. Oo, diba? Sa probinsya ka lang, gigising ka, may isa kang simpleng nipahat, diba? Tapos pagising mo na sa kabundukan, fresh air, ganyan. Tapos pagdating ng gabi, tatawagan ka ni Lando, kakastahin ka sa maisan. May mga sumisit. Andito na ako. Tapos lumapit si Lando. Ligaya, nandito na ako. So Ligaya ang pangalan mo sa probinsya. Yes! Lumapit si Lando. Anong tunog? Tok. 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 Kasi umuumpog ka sa mais. Umaakyat. Umaakyat bakit siya? Sa hagdan eh. Sa hagdan yung ginawa. Yes. Tapos pagkatapos lumalagit nito yung kawaya. Buong halay. From 100 million to pagiging bastos. Bakit ba? But anyway, ikaw ba meron ka pang kilala na ganyan? Ay, naku, eto din. na. Hindi ba? Although ito naman, hindi naman panasadla ka sa kahit na anumang kontrobersiya. But ito ay meron na din kinasangkutan na kaso na bago siya tuluyan makapasok sa Senado, 'di ba? Kasi kung matatandaan natin na unang beses pa lamang napagtakbo nito ay parang nag-number 1 siya na Senado during his term. Nag-number 1 siya sa Senado bilang senador. Oo. Nung binoto siya ng taong bayan, ay kinagimbal ng lahat. Diba? Teka na parang lang, number 1 na senator, so si Robin Padilla to. Oo. Na pinag-usapan natin kamakailan doon sa niya, nakaganon siya. Yes. Nakaturo. Oo, at galit-galitan lolo mo na doon. Dahil nga, syempre, pinalalabas tong actually ng Rappler. Diba? Pinalalabas nila na nag-dirty finger siya while doing the national anthem. Galit na diba? galit na naman galit siya talaga. Hanggang ngayon, nung nakaraan lang nanood ako, sabi niya magre-resign na lang daw nga, siya. Diba? Kung gusto niya siya pag-resignin, diba? Magre-resign. Hindi niya yun talaga ginusto. Pero sabi ng taong bayan. Kumaga parang actually... Eddie go, sabi. Hindi naman. Kumaga, yun ang komento, nakita ko. Ng iba. Pero yung iba naman kasi, katulad niya, marami din kumakampi sa kanya. Even si Senate President Tito Soto. Kasi nung time na yun, nagalit na galit siya, si Senate President Tito Soto yung kausap niya eh. Kaya sinasabi nga niya na naiintindihan namin kung bakit nakahintuturo siya na ganon. Kasi nga pala, sila sarili, in-explain naman ni Binoy kung bakit. Oh, wow, Binoy, grabe. Parang hindi siya senador, no? First name basis. Ni Senator Robin. Diba? Naaalala mo na naman yung nakita mo sa online selling. Oo, kasi naman, biglaan naman, diba? Na nakakalo. Mariel naman, wag mo minsan tinatawag kasi yung asawa mo pa nag-online selling. Diba? Kitang-kita talaga. Ang Mayumi. Ganon. Pag yuko, ay wow. O, diba? Nakita ang mata ng agila. Kumanta tuloy ako ng kuko ng agila. Pero yun na nga. Teka lang, meron ba siyang chismis ng katiwalian? Hindi, wala naman siyang nasasangkot na sa kung ano mang katiwalian. Kasi nga sabi nga ng iba, wala naman daw ginagawa. Kaya paano nga naman? Actually, yun yung... Alam mo yun yung pinaka-safe eh. Yan ang pinaka-safe, diba? Na parang tipong, sige, hayaan nyo na magkomento kayo na walang ginagawa. Kaysa naman may ginagawa, pero nagnanakaw. Pero kasi... O ano? The fact... Actually. Hindi mo? Pero the fact na sinasabihan ka na wala kang ginagawa, pero pasahod ka ng taong bayan, negatibo pa rin yun. Hindi. Pero mamimili ka na lang. Alin ang gusto mong ibansag sa'yo? Magnanakaw ka o wala kang ginagawa? Hindi. Ang sinusulong kasi din niya, alam mo kung bakit, diba? Oo, kapakanan ng mamamayang Pilipino
Pilipino. Pero ang yata niya, hindi naman sa wala siyang ginagawa, pero mas more on, inaalalayan niya yung mga kapwa niya Muslims. Yun naman pala eh. Diba? Anong pag-alala kaya ang ginagawa niya? Kung yung pagbibigay ng karapatan para sa kanila, yung pantay-pantay na karapatan, 'di ba? Kung paano maipahahatid sa kanila yung mga programa ng gobyerno para sa mga komunidad ng Muslim. Kasi 'di ba, magkakaroon minsan ng parang mindset sa mga tao na kapag Muslim may sarili silang mundo, may sarili tayong mundo may bilang diskriminasyon talaga sa mga Muslim. Diba? May mga ilan pa nga tayo mga kababayan dito sa Metro Manila na kapag nakakita ng Muslim, sasabihin nila, ay na yung mga magpapalit ng tempered glass. 'di ba? Mga ganon. Which is hindi dapat. Na kasi nakakaloka. ang mga Muslim ay Pilipino din. Correct, 'di ba? Na yan ang gustong isulong ni Binoy, 'di ba? Kung bakit nga ba mas kumaga pinipili niya yung kagaya na sinasabi nga niya na kasi pinanindigan ko aking relihiyon bilang Muslim at nirerespeto ko 'yon, 'di ba? Kumaga parang siya gusto niya kasing iparating sa lahat na kahit anong relihiyon na meron tayo, lahat tayo Pilipino. Diba? Totoo naman yun. Kaya nga, yun lang. Ang kinasadlakan lang niya, way back pa bago pa ito eh. Artista pa lamang siya, diba? Nakulong nga siya dahil sa illegal possession of firearms. Di ba marami siyang baril? Oo, dahil nga doon kasi diba Bad Boy of the Philippine movie kasi talaga siya. At daladala niya yung mga parang peking baril. Peki pa yun? Yung mga blank bullets naman ang gamit doon Kasi lately may Facebook Live na naman siya na marami siyang baril dati. Yun yung mga ginagamit niya dati sa mga pelikula. Diba? Pero alam mo, marami pa tayong papangalanan. Sa aming pagbabalik kayong mantabi ka lang dyan, Pangga. We'll be right back. We're back! Naku, eto na Mare, wag na natin patagalin pa. Dahil, di ba, matapos ay kay Robin Padilla, another RP. Anong RP? Di ba kasi Robin Padilla? Sino pa tong isa? Roderick Paulate. Huy, si Kuya Dick. Di ba si Kuya Dick? Nakakalungkot. Kasi, you love Dick? Oo, sobra. Paulate. I love so much, di ba? I love Big Dick. Yan. Bakit? Hindi naman... Teka, kailan pa lumaki si Roderick Paulate? Pag pinapalo. Hindi, medyo malaki kasi si... Pag hinahaplos. Hindi, ang malaki si Dick Gordo. Nilulusot kita, ma. Pag hinahaplos si Roderick, malaki, tumatangkad. Ganon. So you love Dick? Yes. Pagpagod, ang liit ni Kuya Dick. Oo, nagsishrink. But let's talk about Roderick Paulate. Eto na nga, diba? Kidding aside. Diba? Nasa utak ko pa rin. So, eto na nga. Diba, recently lang nagulat ang lahat kasi nga, diba, nang pumutok sa balita talaga na si Roderick Paulate bilang konsehal ng Quezon City ay nasangkot sa isang kontrobersiya kung saan nga naman na siya ay nagkaroon ng kasong graft falsification of public documents. Paano yan? Pineki nila yung mga ano? Ibig sabihin mga ghost employees. Ay, shucks. So may mga inano sila mga ghost employees. Kunwari may mga pinapasahod. Pero yung pala, may mga nakikinabang, parang ganun. Na-involve siya doon at na-guilty siya doon. Mare, naalala mo nung ibinalita natin to, ang unang pumasok sa isip natin ay hindi ito ginawa talaga ni Kuya Dick. Oo. Posibleng pinapirma siya or... No choice. Oo, no choice. Diba? Na tipong pirmahan mo to, kung hindi, ikaw ganito, ganyan. Hindi kasi mabait itong tao na to eh. Parang feeling ko, alam mo Mare, naipit lang siya sa sitwasyon eh. Oh my gosh. Teka lang Mare, kung graft and falsification of legal document, of public documents, eto ba yung napawalang sala siya or ano? Kasi magkano pinag-uusapan ba dito? Parang millions eh. Millions daang din siya. Daang milyon. Daang milyon din. Kaya lang parang, if I'm not mistaken, parang napawalang sala din siya
dito kasi parang may compensation na dapat silang ibigay sa gobyerno na nagkakahalaga na 1.109 million pesos na kailangan nilang bayaran sa Pero gobyerno. napatunayan, para pagbayarin kayo ng ganun, napatunayan. Pero at kumaga parang hindi naman, probably, oo. Oo, kasi Hindi bakit ako ka makipagdebate. Oo, bakit ka Kasi naman bakit magbabayad ng 100 Bakit? plus million kung 1.1 million din yon kung 1 point- tutusin. 1 Hindi, point- 1.109 eh. So 1.1, 'di ba? Oo. Sabi na nga bakit natin ka naman ganun. magbabayad kung wala ka naman talagang kasalanan, di ba? Baka multa. Kasi Bakit ka rin pwedeng- pagmumultahin Kasi kung wala baka kang ginawa? pwedeng multa. Pero yun nga, gaya ng sinasabi nga natin kanina, Mare, Oo. baka isa rin kasi siya sa biktima na, oo nga, Oo. naluklok siya bilang, Mare, konsehal lang kasi siya. Correct. Anong power mo sa mas higher position? Na kapag sinabi, pirmahan nyo yan, Wala ka na magagawa. meron ka bang choice? Wala. Kahit pa ipaglaban mo. Malamang labag sa kalooban niya ni Kuya Dick, 'di ba? Kaya nga nung sinasabi nga niya, 'di ba, Kung hindi man labag sa kalooban niya, maaring hindi niya alam. kaya nga 'di ba, yung sinasabi ni Kuya Dick doon sa kanya mga statements, sa mga interview sa kanya. Bakit nung na-acquit ako, hindi niyo pinagpiestahan? Correct. Nung hinatulan ako, pinagpiestahan niyo ako. Correct. 'Di ba? Alam mo, pero bilib ako kay Kuya Dick, kasi recently lamang, May pelikula siya, 'di ba? yung Modrasta. At Oo. ang daming magagandang review sa Modrasta. 'Di ba? Pero hindi Modrasta yung isusunod ko. Ano? Si Isko Moreno. Ay, Ano mga naaalala mo kay Isko Moreno? yung sexy. Yung na nakabrief isko. siya ng puti. Yes, yung nakaganon sa swimming pool. Oo. Na Diba may yun? dalisdis ng tubig. Yes! Na bumaba sa Noches In Marie. fairness, kasi Sobrang talag- laki. Nagustuhan mo Oo. ba ang nakikita natin doon? Ano? Silingüelas. Oh. Silingüelas. Hindi santol, Silingüelas pagtulog. Oo. Santol pag gumising. Mara, alam mo ba Ganon. na itong Isko Moreno? Santol pag gising, siniguelas kapag ano. Di ba pag... Oh, mas lumalaki. I don't wanna use your imagination, guys, Ay! pero di ba kapag matigas ang Noches Marie, yung Oh. Julo Bebang nito, parang siniguelas, shiny at hitik na hitik. Hindi. Pag maliit lang, tulog. Ganun, kasilingüelas ngayon laki, pagtulog. Oh, maliit. Pero kapag kagising, gasantol ang ulo. Buto o yung buo? Buong santol o ano. Ayaw mo na ganong ulo? Maiba ko lang, Mare, no? Kasi kung saan, baka sabihin ni Mayor, gusto ko lang ipaalala sa'yo na ako'y taga Maynila. Ah, mahal kong Maynila. At ibabalik ko na ngayong hood ko. Hindi, Mare. Oh. Alam mo ba na itong si Mayor Isko ay 27 years na sa public service? Kamakailan lamang nga ay inihalal ulit siya Oo. bilang mayor ng Maynila kapalit nitong si Mayor dating Mayor Hani Lacuna. Oo. Mare, nakakaloka dito, si Mayor Isko ay nasangkot sa kaliwat kanan. Kontrobersiya. Na kontrobersiya. Mm. May mga ilang issue na ibinabato sa kanya na di umano'y pagbibenta niya ng ari-arian, lupa ng Maynila. Which Correct. is, di ba, sinabi din naman niya na mayroon nga talaga siyang ginawang ganon. To be specific, yung Divisoria Mall. Pero Mare, kasi ang inaamin ni Mayor Isko, hindi ang pagbibenta eh. Oo. Umutang siya. Oo. Umutang ang Maynila upang nang sa ganon ay meron siyang maipakain at maipangbili ng mga bakuna nung mga panahon ng pandemya. Correct. Totoo naman. Oo. Kahit naman ang ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, 'di ba? Nanghiram din sa karatig bansa natin kasi nga kailangan natin ng pondo during that time. Pero Mare, the fact kasi na ikaw ay binabansagan or ikaw ay inaakusahan ng korupsyon, hindi yan nawawala. Alam mo Mare, etong paniniwala ko kasi ito ang itinanim sa utak ko ng nanay ko. Oo. Okay nang matawag ka na ano bang tawag doon? Magnanakaw? Hindi, mabaho. Oo. Yung Kurimaw, mapangit. Oo. Huwag ka lang tatawaging magnanakaw kasi yun daw ang mahirap burahin sa utak ng tao. Kahit anong gawin mo, no? At saka kahit saan ka magpunta, kapag inukusan ka ng pagnanakaw, lahat ng mga tao binabantayan lahat ng kilos at galaw Diba? mo. Yung mga tipong pagkaganyan, upo ka lang dyan, diba? O yung bag ko itabi nyo. Baka mawala.
Yung throw pillow, baka mawala. Bantay-bantayan nyo ang ano. Ganon. Bantay-bantayan nyo ang galaw niyan kasi Ayoko naman yung magnanakaw yan. ganon, Mare. Kaya iniiwasan din ng mga tao, Mare, na syempre maakusahan ng isang public servant Oo. ng pagnanakaw. Mm-mm. Dito kay Mayor Isko Moreno, hindi pa man siya nasasampahan ng kaso. Oo. Pero meron kasing mga allegation sa kanya, accusation rather, na ito daw ay may issue ng korupsyon. Na may winaldas na pera sa Maynila. May winaldas. Pero may mga Manileño kasi na nagtatanggol sa kanya na hindi naman. Correct. Di ba nga, nung eleksyon nga, Mare, sumisigaw yung mga taga Maynila ng bumalik ka na. Oo. Kasi yung mga tao, kung binoto si Mayor Isko Oo. at napabalik siya sa pwesto, ibig sabihin, effective siya bilang mayor. At pinagkakatiwalaan. Pinagkakatiwalaan Ibig siya. sabihin yung kanyang paglilingkod, lalo sa lungsod ng Maynila, ay na-miss ng mga tao nang palitan siya or mawala siya sa termino at sa posisyon bilang mayor nyo. Correct. Diba? At saka in fairness po ngayon maaga po ang koleksyon ng basura sa Maynila. Oh, very good, diba? Oo. Diba, dati kasi tinanggal yung mga contractor din ni... Yung Lionel. Oo, yung Lionel Services. Oo. Ako mismo ay buhay na patotoo niyan dahil taga Maynila ako. Hindi, totoo naman, diba? Kasi number one good example niyan yung mga ganyan na binabato ng putik patungkol sa kontrobersiya pero bluntly nilang sinasabi, ginagawa nila yon is para makatulong sa kanilang nasasakupan. Like pandemic time, Oo. sinong, diba? Saan ka kukuha ng pangkabuhayan noon? Lahat ng negosyo patay, sarado, diba? Tigbak. Kung anong pondong meron ka, wala tayong ibang pwedeng gawin kung hindi mangutang. Hindi, at saka that time, hindi sa pinagtatanggol natin si Mayor Isko, Oo, hindi, wala. Para siyang tatay na iniisip yung kapakanan ng mga anak Yes. niya. Na, okay lang ipapangutang ko. Oo. Ipapangutang ko ang kakainin ng mga anak ko. Mm. 'Di ba? Maibenta man yung ari-arian, at least merong kinakain yung kanyang nasasakupan. Correct. Tsaka siya lang ang bukod tanging mayor, ha? Na? Pinakikita yung paycheck niya. Oo. Diba? Sorry, sumasahod siya ng 120,000. Correct. Diba sabi nga niya, anong ginagawa niya doon sa cheque? Sinasabi niya lagi, ilagay na yung pang pondo. Meron pa, may Oo. remarkable pa na ginagawa yan si Isko Moreno. Mm. 'Di ba naging siya, endorser siya ng isang brand ng pantalon, Oo, ng yes. denim. Anong Yung ginawa letter niya? J, oo. Oo. Anong ginawa niya sa talent fee niya? I-donate niya, 'di ba? Correct, sa Maynila pa Yes. din, hindi ba? Na nakakaloka. O ikaw, meron ka pa bang Ay, meron akong ihahabol dahil eto na may napag-uusapan pa din naman dahil syempre naging artista din naman siya. Although kilala kanilang pamilya dahil talagang mula sa kanyang ama, artista din eh. Oo. 'Di ba? Si Ilan ba Erap sila sa Estrada. pamilyang artista? Siya, si Erap, tapos si JV. Jinggoy. Si JV sandali, Oo. tapos si Jude Estrada. Meron pa yung ehersito. Si yun? ER ba? ERRC to. Oo. Yung governor. Ano ba niya yon? Parang Pinsan ba? kamag-anak si ER Ejercito. Oo. If I'm not mistaken yan. Pero not sure about yan. Pero alam ko magkakamag-anak yung mga At yan. yung dating karelasyon nitong si Andy Eigenman. Si Jake Ejercito Si Jake, oo. ay anak ni Erap kay La Arnie. Oo. So Diba? kapatid nila. Kasi may napanood ako na na kapatid nga nitong sila Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada. Itong si Jake Ejercito. Jake Estrada ba? Jake Ejercito? Jake Ejercito. Jake. Tita Jack. Jake Ejercito. Oo, Jake Ejercito. Na yan yung dating nachichismis, Mare. Na Yes. posible nga daw. Kasi di ba nag-mayor din si Erap noon sa Maynila. Yes. Na sinasabi nung umalis sa termino si Mayor Estrada sa Maynila. Yan ang sinasabi na nachichismis lang daw na posible Papalit. nga daw na ipalit nga daw si Jake Ejercito bago niya tuluyang pasukin ang mundo ng showbiz. Which is hindi naman nangyari. Hindi nangyari kasi ayaw ng bagets. Yes. Diba? Ayaw ng stress. Pero teka lang, ano ba mga kinasangkutan nitong si Senator Jinggoy Estrada? Eto na nga, 'di ba? Kasi ang damot sa amin sari. Alam lahat naman po ito, hindi po ito kasarian kung hindi alam na nakalantad naman po ito publicly on the internet, sa lahat din ng news lumabas na ito. Nahatulan. Yes, 'di ba? Kumaga alam naman natin na 26 years na siya in politics, 'di ba? Unang-unang pumutok kasi yung scam na ito, yung sa pork barrel. Oh, Janet Napoles. Yes, 'di ba? Maret, magkano ba yung pinag-uusapan dyan sa pork barrel scam na yan? Ay, Mare, ito baryang-barya sa kasalukuyan.
sa ano, Oo, sa ngayon. sa flood control. Baryang-barya sa Diskaya. Oo. Dahil nung mga panahon na ito, 10 billion pesos lamang yung pinag-uusapan. Although malaki na. Malaki billion 10 billion. Oo. Kumpara ngayon. Oo, mas malaki. Diba? Na magkakanong bilyones talaga Correct. ang pinag-uusapan. Teka, ilang beses ba na pawalang sala itong si Senator Jingo Estrada? If I'm not mistaken, parang 2 beses. 2 or 3 beses? Tapos parang 1 beses lang siya nahatulan. Yung Oo. yung nakulong siya sa krame ng Oo. 3 years. Correct. Yun lang. Tapos after nun, na-acquit na pawalang sala. Kaya ngayon, serving the nation again. Kasi nga, kasi may pattern yan, Mari, Nagsa-cycle. May nakita ko sa isang news channel Oo. na napapawalang sala siya kapag nakaupo na siya, tapos nung ulit siya, na sangkot ulit siya, Oo. napawalang sala ulit siya, pero nakaupo na siya. Oh. Ganun ang nangyayari So, noon. ibig sabihin, nagkakakaso, tapos pag nakaupo, Napapawalang sala. tapos magkakakaso ulit pag Oo. natapos yung term, tapos mapapawalang sala. Yes. Kaya may, 'di ba siya nga yung unang bunot ng mga tao pagdating sa sa mga sinasabi nila na nakakatakbo pa rin, nakakapagsilbi pa rin ang mga magnanakaw. Diba? Hindi, Yung mga ganon. yun yung mga sinasabi ng mga tao, Oo. diba? Pero, yun nga, as in, hindi lang naman din kasi Pero siya... kasi napapawalang sala siya eh. Oo, ibig sabihin talaga, napapatunayan na wala siyang kasalanan. Hindi naman natin pwede pagdudahan yung hatol ng Korte Suprema. Yes, hindi naman tayo pwedeng mas magaling pa sa korte. Oo, dahil una sa lahat, baklang chismosa kami. 'Di ba? Hindi kami naman mga hurado. hindi kami maalam sa batas. Oo. Kaya nga naman kung ano lang po yung nakakalap at nababasa natin on the internet at sa mga nakapapanood natin sa news. Yes! Ayun lang dapat ang binabato nating impormasyon. Oo. No more, no less. Pero kailan lang, Mara, ikinanta na naman siya ni ng isang resource person sa sa Kamara de O, Representante. diba? Galit na galit nga Si siya Bryce doon. Hernandez. Correct. Ikinanta siya na isa siya sa mga na isasangkot. Oo. At galit na galit siyang pinabulaanan ito na siya nga ay may kinalaman diyan sa mga maanumalyang ghost project na yan at wala siyang ni isa daw. At hindi naman niya daw gusto na magnakaw pa sa kaban ng bayan at masangkot daw sa mga kasinungalingang iyan. Correct, 'di ba? Kaya nga naman, 'di ba? Sa ngayon, lahat puro aligasyon pa lang naman din po. Huwag tayo masyado munang humusga. Hindi porket na meron silang mga records before, hindi ibig sabihin wala na silang karapatan magbago, 'di ba? Oo. So sinong next mo? Eto, Mare, since sa pag-uusapan din naman natin ang Ghost Project, Oo. Mare, isa sa mga nasasangkot dahil nga ikinanta siya ng mayor niya, ma. Ay, talaga? Oo, ng isang mayor sa Oh. kanyang lalawigan. Ayan. Sa kagustuhan niyang magsilbi sa publiko, Mare, itong si Richard Gomez, representative siya ng 4th District ng Leyte at 3 taon na. Oo. 9 years siya sa politics, Mare, at eto nga, Oo. alam mo yung allegation sa kanya? Ano? Drug trade. Yun yung dati. Allegation to Oo. Drug trade daw. Pero di hindi umano. naman napatunayan yun, 'di ba? Allegation nga. Oo. Pero Mare, ang pinakamabigat ngayon, yung allegation sa kanya ng isang mayor dun sa Ormoc. Oo. May mga chika-chika nga na parang may substandard ship keme sa mga pinapagawa ni Richard Gomez. Oh. Ang hindi lang ang nakakaloka nito. Oo. Eh di syempre nagpa-interview ang mayor. Anong gagawin? Kailangan ng media na kunin ang pahayag ni Richard Gomez. Lolo, alam mo bang ginawa niya? Kinuha niya yung screenshot ng pagkaka-message ng mga media. Oo. Tapos pinost niya sa Facebook niya. Ang nakakaloka, nakabandera doon ang pangalan ng media, pati na ang mga cellphone number. Alam mo naman, may batas na sumasaklaw Correct. dito sa Pilipinas sa pag-share natin ng ating mga... Cybercrime law na yun, Oo. 'di ba? Hindi mo pwedeng i-post ang cellphone number ng kung sino-sino. At saka nung taong specific nung kausap mo. Correct. Yung mukha nga, bawal What more yung pangalan, tsaka Correct. personal na numero agad-agad. Nadismaya sa kanya ang mga kapatid natin sa pamamahayag. Ngunit subalit datapwat, pinalakpakan pa rin siya. Alam mo kung bakit? Dahil makaraan lamang ang isang araw ay nag-sorry itong si Richard Gomez. Oo. Nagpakababa siya at humingi siya ng tawad sa mga kapatid natin sa pamamahayag. Ayun naman dahil dun sa ginawa yun naman niya. ang maganda doon, Mare. Inaako yung responsibility, accountability, lalo pat pa nagkamali. Buti pa siya. 'Di ba? Hindi kagaya nung iba, 'di ba? Na lantaran na nagnanakaw, sila pa yung galit. Correct. 'Di
ba, na nakakaloka? Nagnakaw na sila, Mare. Oo. May lakas pa sila ng loob na mag-request kung saan sila madidetain. Oo, diba? Tapos, diba, kapag kunyari naman, nagnakaw na nga, tas napikon sa mga bakla, didemanda pa. Huwag ka mag-suggest. Baka maisipan nila. O bakit? Sino ba yan? Sa dami ng binanggit natin? Gusto ko lang pong sabihin sa mga oras na ito, Ma, may susi sa ilalim ng kulungan ng pusa. Nandun yung pinang ball. Hindi. Lahat naman din ng ating mga isiniwalat. Wow. Oo, Ano ay tayo? supported ng mga- Whistleblower? Hindi. Oo. Supported dito ng ng mga legal documents na napatunayan naman na hindi lang sa korte at syempre inilathala na sa iba't ibang klase ng pahayagan. Correct, hindi ba? Lahat po ng Oo. aming inilathala para sa episode na ito ay may supported documents para At nang sa gayon. Kung sakaling may gustong linawin ang mga nabanggit namin dito na mga artista Correct. at politiko, pwede po kayong makipagtulungan sa NBI. Hindi, Yan. hindi kanino Para ba? kami ay masupid. Huwag kang nagsasuggest, sabi ko. Sabihin mo ulit, nasaan yung susi? Ma, nasa ilalim ng kulungan ng pusa, yung pin ng ball, nandun. Nandun yung titulo ng lupa. Correct. Hindi, pero yun na nga, ulitin lang natin. Kidding aside, diba? Kaya hindi nagkikidding yung mga yan. Huwag kayong pikon. Ano? Pero hindi, yun nga. Gaya ng sinabi namin, pwede po kayo makipag-ugnayan sa Energy FM para bigyan linaw ang usaping ito, lalo sa programa ng Baklitas. Pwede po kayo maupo lalo pat dun sa mga artistang involved dito sa aming mga, alam mo, nabanggit sa episode na ito. Ako, Mara, hindi naman ako naniniwala na ang mga artista ay pumapasok sila sa public service Para? sa ganun ay maging, maging retirement plan nila. Kasi mayaman naman na si Aiko Melendez pero hindi naman siya nagnakaw. Hindi rin siya mapa-flaunt. Oo, hindi rin siya mapa-flaunt. Diba? Totoo naman din yan Oo. Kung nagkaroon kayo, wag na kayong mayabang. Marami tayong artista na kilalang at saka nasa media. Oo. Si Sol Aragones. Correct. Diba? Bakit yung asawa, kanina lang pinag-uusapan natin, 'di ba, Richard Gomez? But yung asawa niya si Yes. Lucy Torres, Mm-mm. never naman na-involve sa kahit anong issue, 'di ba? Correct. 'Di ba? Kasi nga, 'di ba, bukod sa celebrity, model din naman kasi si Lucy Torres, celebrity na rin naman ituturing. Pero kasi hindi siya ma-flaunt. Hindi naman siya madaldal na kung ano lang. Alam mo, meron akong gustong iwanan sa ating mga sa ating Sige, mga pangga, sa ating mga kabaklitas. Yung kabaklitas, hindi. Bakla ka. Huwag ka nagsasuggest! Puta ka. Wala akong mapagkatukan na yung titulo kahoy. ng bahay. Oo. Ma, 67498. Hayop ka! Pakiblip pa. Totoo yun, binanggit ko. Hindi. Iwanan natin ito, Mare, kasi di ba napag-uusapan natin kung totoo ba na itong mga artista ay ginagawa nilang retirement plan ang pagpasok sa politika. Tama. Naging mainit lately ito. Kayo ba, naniniwala ba kayo na si Vice Ganda ay willing maging presidente sa 2028 election or willing siyang mag-run for national office? Kasi may direktor na nagsabi kay Vice Ganda President ba? Hindi ba senador? President. Oh, Gusto siyang taas ka tumakbo. Oo. agad. Kayo ba? Gusto nyo ba? Diba? Pero parang feeling, Kasi kayo. may mga nagsasabi na, gagawin lang yung retirement plan. Pero knowing may pera na siya. Di ba? Si Correct Ayon, ka. umatras din. Oo. Wala naman daw siyang kinalaman sa Correct pagkatras ni ka. Ayon. Kung sana lang. Oo, nagkusa. Pero tingin nyo ba papatulan ni Vice Pero Ganda alam mo, yan? buti na lang talaga, hindi talaga pumasok si Ayon. Dahil kung hindi, malamang dahil sila yung mga bagong luklok, sila yung mga ituturo kung sino-sino. Tarlac, no? Diba? Di ba sa Tarlac yung nag-viral yung pinapatyahan yung nagbitak-bitak na dike? Oo, at DPWH. Hindi ba si Diskaya nagdidikit nun sa TikTok? Gaga, bakit naman gagawin ni Diskaya yun? Meron siya nilalagay na duct tape. Yung video. Ayan, naniniwala sa AI Puta ka talaga. Ang ina mo ka talaga. Ay, hindi ba yun? Kakasuhan tayo ni Diskaya yan. Hindi, kasi lumabas naman, di nakita ko. So, ibig sabihin, may video talagang lumabas, di ba? Mag-sorry ka kay diba? Diskaya. Sorry. Dahil? Bakit? Dahil nakita mo yung video niya na? Nakita ko na nagdidikit ka nung diba yung nilalagyan niya ng duct tape, tapos yung pader, diba nilalagyan niya ng Band-Aid? Oh.
gago yung O, gumawa diba? nun. Hindi, totoo Hindi, lang at saka naman. kung ginawa man niya ni Diskaya, eh di gago siya nun. O, diba? Diba? Wala naman siguro siyang gago. Hindi. Diba? Napanood ko yun eh. Totoo yan, diba? Kung ginawa niya yun, gago siya. Diba? Kaya walang naniniwala na ngayon. Hindi ka na wag rin kayong basta-basta maniniwala sa mga napapanood nyo online dahil kakaiba yung AI. Diba? Magtanda na tayo yung kay Alice Guwulang, diba? Oo. Yung Dami yung kapatid daw niya na umami na totoo po na miyembro ng triad ang aking kapatid. Yung pala Oo. AI yun. Oo. Diba? Sa dami na nababanggit natin dito, may ma-upload pa kaya tayo? May magpaalam tayo. Short na short yung oras natin. Correct. Overtime na nga eh. Oo. But anyways, ako mga pangga. Hanggang dito ba naman hinabol diba? tayo ng overtime? Bakit susunod na ba si Kara? Hindi to programa, ma. Andyan na Podcast si to. Kara. Oo. But anyways, ako mga pangga. So, di yun na nga. Eto na ang 20% chikahan. 80% ang dugsyohan. Ito ang Baklita sa Wow 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 sa Podcast Season 3 na. Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo.